Ngayon pong July 2025 ay muling nabalot sa matinding chismis si Picoin matapos pong kumalat ang balita na mayroong 20 million token na umalis or na i-transfer mula sa Team Wallet. Pero ang nakakagulat po dito ay kahit ganito kalaki ang sinasabing galawan ay nananatiling matatag ang presyo ni Picoin. Hindi po ito bumagsak. Hindi ito sumabog pataas kung saan ay kalmado lamang. Wala na ring inilabas na kahit anong opisyal na pahayag ang Pi Network tungkol sa balitang ito. Kaya naman maraming crypto traders at investors, lalo na po tayong mga Pinoy, ang nagtataka. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng katahimikan ng project na ito? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong sitwasyon. Alamin natin kung totoo nga bang may malaking galawan sa likod ng Pi Network, at higit po sa lahat ay susubukan po nating sagutin kung ano ang kahulugan nito sa hinaharap ni Picoin. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayon po sa ulat mula sa crypto monitoring groups, ay napansin po nila ang paggalaw ng tinatayang 20 million na Pi tokens mula sa isang Team Wallet. Ibig sabihin ay parang may umalis na malaking halaga ng token mula sa wallet na konektado po sa Pi-core team ng Pi Network. Ngunit ang problema dito ay walang malinaw na ebidensya dahil si Picoin ay nananatiling nasa closed mainnet. Ayan. Dahil dito ay hindi natin basta-basta nakikita ang mga galawan sa blockchain tulad ng ibang mga bukas na project. Ang closed mainnet ay isa po itong phase or yugto kung saan hindi pa publikong nakikita ang full transaction history ng isang coin. Sa madaling salita ay limitado po ang kanyang transparency, kaya mahirap pong kumpirmahin kung may totoong galawan nga ba or haka-haka lamang. Ngayon ay bakit po tahimik ang founders ng Pi Network sa isyong ito? Sa kabila po ng lumalakas na usap-usapan ay nananatiling tahimik sina Dr. Nicholas Cocales at Dr. Ching Jiao Fan na siyang mga pangunahing founder ng Pi Network. Wala po silang inilabas na kahit anong official statement. Wala ring update mula sa kanilang verified social media platforms or Pi apps or sa kanilang Pi app announcement. Karaniwan sa mga ganitong klaseng issue ay inaasahan po ng community na may mabilis na tugon ang mga founder para maibsan ang kaba at spekulasyon. Pero sa pagkakataong ito ay tila pinili ng Pi Network leadership na manatiling tahimik. Kaya naman lalong nadaragdagan ang pangamba at mga haka-haka mula sa community. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng chismis sa presyo na ito ni Picoin? Bagamat may chismis tungkol sa malakihang token exit, ay nananatiling si Picoin. Yan, nananatili po si Picoin sa presyo na nasa paligid ng 0.44. Kung i-convert po natin yan sa Philippine peso o sa ating pera ay nasa mga 25 pesos po yan. So totoo lang, halos wala itong pinagbago mula noong mga nakaraang linggo. Ayon po sa mga updated APIs at saka market estimate tools ay wala naman pong major fluctuation sa galaw ni Pi. Ibig sabihin ay hindi po bumagsak at hindi rin ito biglang tumaas. Ito po ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsasabing posibleng hindi po totoo ang balitang token exit. Kasi kung may ganitong kalaking galawan ay karaniwan po itong may epekto sa presyo. Pero dito sa kaso ni Pi ay walang epekto. Bakit naman po hindi basta-basta masilip ang katotohanan sa likod ng Pi Network? Ang isa pang dahilan kung bakit mahirap kumpirmahin ang lahat ng ito ay dahil nananatili pa rin sa closed mainnet itong si Pi Network. Dahil dito ay hindi po bukas sa publiko ang mga datos sa blockchain tulad ng wallet transactions, token allocation o galawan ng supply. Ito ang siyang nagbibigay ng malaking tensyon sa loob ng community.
Dahil hindi po makumpirma ang totoo ay lumalaki ang espasyo para sa espekulasyon. May mga nagsasabing nagka-cash out na raw ang team. May mga naniniwala namang simpleng internal testing lamang ito. Pero lahat ng ito ay hula lamang hanggat walang malinaw sa sagot mula sa Paycor team. Ngayon ay pataas pa rin ba? Pataas pa rin ba ang presyo ni Pi kahit may issue? Sa kabila ng lahat ng chismis ay may mga analyst pa rin na naniniwalang dahang-dahang tataas ang presyo ni Picoin. Ang mga current projection para po ngayong buwan ng July ay nasa pagitan po ng 0.44 hanggang 0.45 na presyo. Ito po ay base sa historical trends at algorithmic forecast. Gayunpaman ay kailangan pa rin natin ng kumpirmasyon mula sa team. Kasi kahit gaano pa kaganda ang mga prediction ay mananatiling unstable ang market kung walang transparency. Ngayon ay bakit tila hindi umaayon sa history ng crypto market ang kilos ni Picoin ngayon? Kung babalikan po natin ang history ng crypto market ay madalas na nagkakaroon po ng biglaang pagbagsak ng presyo kapag may balitang token exit. Pero sa kaso po ni Picoin ay nananatiling stable ang kanyang presyo. Ayon po sa mga financial analyst ay mukhang hindi umaayon sa dating patterns ng market ang kilos ni Picoin. Ito po ay nagpapahiwatig ng dalawang bagay. Una, posibleng hindi totoo ang chismis. Pangalawa, maaring kontrolado ang liquidity at trading environment ni Picoin dahil hindi pa ito listed sa mga major exchanges. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan bilang mga Pi holders sa mga susunod na araw? Dahil wala pang opisyal na sagot mula sa Pi Network ay napakahalaga na maging mapanuri po tayo sa mga pinagmumulan ng impormasyon. Ang mga holders at traders ay dapat pong manatiling updated mula sa mga verified sources tulad po ng official Pi app, mga interview ng founders o mga announcement mula sa Paycor team. Habang wala pong malinaw na sagot ay hindi dapat tayo magdesisyon ng pabigla-bigla. Ang tamang impormasyon ay mas mahalaga kaysa sa hype o takot na dulot ng mga chismis. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na kung saan ay umaasa sa potensyal ni Picoin bilang future income ay mahalagang maging kalmado po tayo. Ang stable po na presyo sa kabila ng chismis ay isang positibong senyales. Pero hindi po ito sapat para magdesisyon ng mabilis kung mag-hold, magbenta, or bumili pa. Ang kawalan po ng transparency at opisyal na tugon mula sa core team ay isa ring babala or warning. Kailangan po natin nabantayan ang mga susunod na hakbang ng project na ito. Dahil kung may tunay na 20 million tokens na umalis mula sa team wallet, ay malaking bagay po ito. At bilang panghuli, sa personal kong opinion ay isa po itong wake-up call para sa lahat ng holders ni Picoin. Oo, maganda po ang potensyal ni Pi. Pero hindi po sapat ang potensyal kung wala itong transparency. Mahirap magtiwala sa project na hindi po nagbibigay ng sapat na impormasyon sa publiko. Kung gusto talaga ng Pi Network na makamit ang tiwala ng buong crypto community, ay kailangang maging bukas po sila sa mga galawan. Dapat nilang ipaliwanag kung may movement man or wala. Dahil habang mas maraming itinatago, ay mas lumalalim ang pagdududa. Pero para sa ngayon ay wala pa tayong konkretong ebidensya. Kaya ang pinakamatalinong hakbang ay ang maghintay po ng official update. Hindi tayo dapat padala sa hype or takot. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.